Sa Senado ngayon, nakaka-disappointed ang leadership ni Senator Ping Lacson. Sinasabi ko pong leader, siya nakaka-disappoint because as the chair of the Blue Ribbon Committee, he is the one who has the duty. Siya yung may katungkulan na pakinggan ang minorya. Abay kung ganyan naman, Senate President Soto, na pag nagsenador naman ay nasa oposisyon, hindi na pwedeng magsalita. Eh yan nga inaabangan ng mga tao na yung senador nila, kahit hindi mayoriya, ay maririnig nila nang nagsasalita para sa kanila. O kaya gusto ko, pakinggan nyo itong privilege speech ni Senator Rodante Marcoleta na tungkol sa binigay nila isinumite na minority report sa Blue Ribbon Committee report ni Senator Lacson. Kasi tinatanong ni Senator Marcoleta, bakit hanggang ngayon walang nakukulong sa flood control? Bakit hanggang ngayon walang natutukoy na mastermind? Nilabas sa minority report, ibig sabihin, report yun ng mga minoriya na senador, ha? Yung mga Senator Bongo, Senator Bato, Robin Padilla, Senator Amy, ganyan, no? Nakalagay sa Senate sa kanilang minority report ang mga rigged biddings, yung mga nakita nilang ebidensya ng massive corruption sa DPWH, ang mga ghost projects at substandard flood control projects na ilang taon na tayong niluloko nitong ating mga congressman na magnanakaw at mga kasabwat na DPWH at kontraktor. Yan po ang ibig sabihin ng minority report ni Senator Marcoleta, pero ayaw siya pakinggan ni Senator Ping Lacson. Nakita ko sa TV, sabi ni Ping Lacson, Mr. Chairman, ayoko nang makinig dyan. Ano ba yan? Kung ako pala dyan, magsalita ako, ayaw makinig sa akin, hindi na ako pwedeng magsalita. Dito na lang ako magsalita sa radyo. Di ba? Ayan mo, mga kababayan, kaya nag-away din noon ng Chief of Staff ako ni Miriam Defensor Santiago, ha? Nag-away din yan sila ni Senator Ping Lacson. Abay, pattern na itong si Senator Ping Lacson na nang-away siya ng kapwa niya senador, At saka yung inaaway niya mga abogado. Hirap naman. Ayaw yata niya sa mga abogado, Kaya yan, si Senator Miriam Defensor Santiago, na dati ako ang chief of staff niya, ay nag-away sila dyan, naggalit si Senator Miriam Defensor Santiago. Tinawag siyang Pinky Lacson. Sabi ni si Miriam Defensor Santiago, ito si Pinky. Yan. Nagalit sa kanya. Yan po sana ang hinihingi naman natin na pakinggan naman nila ang minoriya dahil binoto din naman namin yon. Grabe naman, Senator Lacson. Binoto din naman kita. Dati nga, akala ko, magagaling ito, Baka maging presidente ito, pero, hindi naman po tama, Senator Ping Lacson, na yung mga binoto din naming senador ay ayaw mo naman pakinggan. Hindi tama yan, Senate President Soto. Iti-text kita mamaya, sir. Dapat, sir, yung mga binoto rin namin na senador, pakinggan nyo rin. Kung ayaw nyo makinig dyan, hindi mag-headphone kayo. Magganyan kayo. Bakit? Para sa inyo ba yung sinasabi nila? Para yun sa tao. Kaya nga, it's addressed to the President, the Senate President. Di naman yun address sa iyo. Kung ayaw makinig, di huwag. Diyos. Kaya pakinggan natin, mga kababayan, ang privilege speech ni Senator Rodante Marcoleta. Sige po, paki-on po. Sila po ay nagpahayag ng kanilang mga nalalaman tungkol dito sa malupit na pandarambong sa Kaban ng Bayan. Nabanggit nilang muli ang 30 Tamarin Street sa South Forbes Park, gayon din ang 14 at 41 Nara Street. Nabanggit din ang opisina ni Saldico sa House of Representatives at bahay daw sa Aguado
sa harap ng Malacanang. Kinumpirma rin nila na totoo ang mga inihayag ni Orly Gutesa sa nakalipas na pagdinig ng komite. Bukod pa rito, isa sa mga nagsalitang ex-Marines ay tumestigong isinama siya ni Saldico nang magatid daw ng 5 malalaking maleta sa bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte. Ayon sa kanyang pahayag, si Congressman Sandro Marcos pa umano ang tumanggap ng pera at ilang oras lamang ang lumipas ay dumating rin daw ang Pangulo at ang unang ginang. Pero ano po ang ginawa ng chairman ng BRC? Sa halip na iharap sa taong bayan at diretsahang tanungin sa kanilang mga pahayag, kahagad na pinag-alinlanganan ang kanilang kredibilidad. Bago pa man masuri ang kanilang salaysay sa harap ng Senado, tila nabuo na ang isang konklusyon sa mismong chairman na dapat sana ay siyang magsiyasat nito. Ipinagkibit-balikat na lamang ang kanilang mga salaysay nang hindi man lang binigyan ng oportunidad na sumagot sa mga konklusyon at teorya. Kung ang kanilang mga pahayag ay hindi kapani-paniwala, lalong nararapat na sila'y paharapin sa isang formal at pagdinig upang doon mismo masubok ang kanilang inihayag. Mr. President, sila ay matapang na nagsalita at handang tumestigo ayon sa kanilang nakita. Saksi sila sa kung saan at kanino dinala ang limpak-limpak na perang nakapaloob sa mga maleta, mga kahon at iba pang mga sisidlan na kanilang ginamit. Ano bang patunay pa ang dapat nilang ilabas para lamang sila'y inyong umpisahang pakinggan? O baka gusto nilang ang maleta pa ang magsalita? Hindi raw kapani-paniwala. Sila nga ang inutusang magdala ng pera, Ginoong Pangulo. Kaya ang tanong, ano bang kinakatakutan ng chairman? Ano na po ba ang nangyari sa pagsunod sa ebidensya? O piling ebidensya lamang ba ang susuriin at ipipikit na lamang ang mata sa iba? Hanggang kailan po itong tahasang pagharang sa katotohanan, Ginoong Pangulo? Ano na po ba ang nangyari sa makulay na kasaysayan ng Blue Ribbon Committee na sa mahabang panahon ay tiningala at nagsilbing isang bantayog sa pagtukoy at pagtutok sa mga katiwalian at pagdarambong na nagaganap sa ating burokrasya? Hanggang kailan po tayo maghahalokip-kip ng mga kamay sa harap ng malawakan at karumal-dumal na paglima sa ating kabangbayan? Hanggang kailan po maghihintay sa wala ang taong bayan na mistulang ninakawan sa tanghaling tapat? Hanggang kailan ang mistulang pagbubulag-bulagan, Ginoong Pangulo? Hanggang kailan po magtitiwala sa atin ang taong bayan na nandito tayo para proteksyonan ang kanilang kapakanan? Hanggang kailan po natin sila mapapaniwala na makakagawa pa tayo ng mabuti para sa kanila? Hanggang kailan po kaya ang pagmamaang-maangan, Ginoong Pangulo? Naghanap po ng kasagutan ng mga mamamayan. Hindi po bukas, hindi po sa makalawa. Ngayon na po, Ginoong Pangulo. Kasihan nawa ng Diyos ang ating bansa. Maraming salamat po. Narinig ninyo si Senator Dante Marcoleta. Abogado at dating nag-chair ng Blue Ribbon Committee, at tinatanong niya si Senator Ping Lacson, bakit hindi tinawag sa Blue Ribbon Committee sina Yusek Bersamin na sinabi ng mga ibang kontraktor, at ngayon ay sinabi nga ni Congressman Erice, di ba, may mga text itong si Yusek Bersamin at si BBN tungkol sa pera. Ayaw po nilang ipatawag sa Blue Ribbon Committee. Kasi pag pinatawag nila, edi may record, yun nga sinasabi ko, transcript. Dati ko na sinabi niyan eh. Bakit naman si Senator Ping Lacson? Dati sabi niya pwede po mag-appear o magsalita, tumistigo sa Blue Ribbon Committee si Saldico sa Zoom. Dahil allowed naman yun sa Zoom. Ngayon nga, sa mga korte, pwede ka na mag-Zoom. Kunyari, person with disability ka, PWD ka, o kaya may malubha ka ng sakit na nakahiga ka lang pero testigo ka, pwede ka na mag-Zoom ngayon. Yung mga bata nga na traumatized, na hindi pwedeng dalhin dyan sa court, pwede rin silang mag-Zoom conference testimony sa court.
Eh di sa Senate, pwede rin. Kasi supplement naman ang rules of court dyan sa rules ng Senado, hindi ba? Ayaw niya na, sabi niya Zoom pwede si Saldico. Ngayon lang lumabas si Saldico sa ibang network ng kanyang part 1, part 2, part 3 na binulgar niya yung mga karakitan, kickbackan ni Martin Romualdez at iba pa, at ang 25 billion na kickback share ni BBM sa 100 billion na insertion sa budget. Abay, ayaw na siyang i-Zoom testimony ni Senator Ping Lacson. Kaya sinabi ko noon, ano ba talaga, Senator Lacson, ang rules dyan? Bakit naman pa iba-iba ka dyan? Kung ano lang ang gusto mo, yun lang ang pwede. Ano ba yan? Ano ba yung Blue Ribbon Committee na yan? Hindi ba yan may rules yan? Eh, mahirap pala pag kaming mga abogado, tapos siyempre, we are used to rules, di ba? We are used to rules of court. Abay, tapos gaganyanin nyo kami, hindi ka na pwede magsalita kasi ayoko na marinig dyan. Diyos! Abay, kung nga ako nandyan buti na lang pala mahinahon nitong si Senator Rodante Marcoleta. Nung boss ko si Miriam Defensor Santiago, nako, makatikim talaga sila makatikim talaga sila. Ha? In Ilongga accent pa. Nakatikim sila. Oo. Kaya tinawag yan ni MDS ni Miriam Defensor Santiago, si Senator Lacson na Pinky. Kasi nga, paiba-iba ang walang stability. Kung kanya kayo, di wala kayong stability dyan sa Blue Ribbon Committee at sa Senado dahil yung rules ng committee nyo or rules of court, hindi nyo pinapalo. Saka ano ba klaseng Senado yan, Senate President Tito Soto? May malaki respeto ko dyan kay Senate President Tito Soto Saka ang pagkaalam ko, fans ko si Ma'am Helen Gamboa. Kaya po, ang sinasabi ko, anong klaseng Senado yan? O hindi pala kayo ano yung tawag doon sa Tagalog? Balitaktakan? Ayaw mo na mag-interpolate? Kasi narinig mo na yan? Ano ba yan? Pwede ba yan mag-tantrum dyan? Ay, narinig ko na yan. Mr. President. Ayoko nang marinig uli yan. Bongga kaday. Balarat, tararat, ang buhay. Ano ba? Abay, kung ganyan kayo dyan, sa labas na lang ako ng Senado mag-privilege speech. Di malala. Makikita ng buong mundo na bawal palang mag-interpolate sa iba sa inyo dyan pag ayaw nyo ako marinig. Hindi naman tayo kailangang lagi tayo, kahit nga kung magkasama tayo sa partido, hindi tayo laging sang-ayon. Nakita ko noon, mga kababayan, yung mga senador. Alam mo, titingalain mo talaga Napaka marangal na mga tao at babae. Walang bahid ng korupsyon. Sweldo lang kinukuha nila. Pinamimigay pa. Nung araw, inabot ko pa yan si Senator Salonga. Si Brad ko yan sa Sigmaro. Love na love ako nun. Senator Jovito Salonga. Kaya ang dami kong naging friends dyan sa Liberal Party. Dahil mayor pa lang ako, bata pa ako. Na-meet ko na yan si Butch Abad. Dahil sa kay Senator Jovito Salonga. Pero pag nagsalita sila, makikinig ka talaga. At hinahayaan sila ng yung mga hindi sang-ayon sa kanila. They wait for their turn. Nag-privilege speech si Senator Marcoleta.
bakit hindi mo Senator Lacson, Blue Ribbon, tinatawag si Yusek Bersamin? Bakit? Dahil malapit na sa Malacanang? Si Yusek Bersamin ay Yusek sa Malacanang? O ngayon, may mga text na sinasabi pinapakita si Congressman Erice. Nagtitext sila ni Bongget. Oh. Tungkol sa pera. Sana, lalo naman pinatawag yan si Bersamin para may transcript. Para kung makikita natin demeanor niya kung nagsisinungaling ba siya. Abay, may mga address ng bahay, yung 18 na Marines, ayaw pa rin tawagin ni Senator Lacson sa Blue Ribbon. May pagkatapos ni Senator Rodante, sumagot din siya ng privilege speech niya. Aber, pakinggan nga natin ng konti lang, ha? Gusto ko yung privilege speech na parang stamping his feet ba? Ayan. Sige. Go. President. Mr. President, distinguished Majority Leader, thank you for allowing me to have the floor on a matter of personal and collective privilege. Much as I would like to abide by the elders, what my elders had taught me, that, and I quote, silence is the best response to nonsense. I'm constrained to take the floor to set the record straight and correct the prevarications spewed on this very floor by one of our colleagues, namely Senator Rodante Marcoleta. While in his two recent privilege speeches, he mostly referred to this representation as the BRC chairman, in my manifestation today, I will refer to him by his name. Like on many past occasions, I could have effortlessly dismissed Senator Marcoleta's statements as I refuse to dignify his ego-driven provocations. But when the attacks shift from professional to obsessively personal, I must shut the whole political circus down, firmly, completely, and without ambiguity. Dahil gusto din lamang ni Senator Marcoleta na lagi siyang bida bilang dating chairman man ng BRC o sa usaping West Philippine Sea o anumang issue involving China o dili kaya ay sa usaping restitution na mag-asawang Diskaya, siya na nga ang tunay na bida sa aking magiging pahayag sa mga sandaling ito ngayong hapon. Memory is short, Mr. President. With that said, and with your indulgence, let me refresh our memory on the historical background of the animosities, or shall I say, why the gentleman from Tarlac and Pampanga, Senator Rodante Marcoleta, has become so obsessed with tagging and bad-mouthing this representation, as he has become obsessed with defending China in many fora, like in the confirmation hearing of 35 senior officers of the Armed Forces of the Philippines, but especially when he interpolated our distinguished colleague from the majority bloc, Senator Francis Kiko Pangilinan, when he sponsored and... Yan. Obsessed daw si Senator Rodante Marcoleta. Ano ba namang privilege speech ito ng Senator Ping Lacson? Although nakatayo siyang ganyan na kung medyo bibingi-bingi tayo, akala natin ay hindi wala siyang emosyon, ano? Pero tingnan nyo yun, titimpi talaga siya, oh. Oh. Gusto niya na talagang gusto niya na talaga tantrum ba? Oh. Ano ba naman privilege speech yan? Na hindi naman dana yung privilege speech niya, sinagot niya isa-isa yung mga na speech ni Senator Marcoleta, bakit hindi pinatawag yung 18 na Marines, bakit hindi niya pinatawag si Yusek Bersamin ng Malacanang, instead atake personal kay Senator Marcoleta ang speech ni Senator Ping Lacson. Diyan po hindi naman po sa
hindi naman po sa ano, okay naman po na yung senador ay hindi. Ay naku, binoboto naman natin lahat dyan. Abogado, hindi. Binoboto natin lahat dyan. Siyempre may advantage po mga abogado kasi ang role po ng senador ay mambabatas at dalubhasa po sa batas ang mga abogado kung sila ay magsenador. Pero lahat naman po binoboto dyan kasi kung trust yan ng tao na magiging manindigan ang senador nila sa kanilang mga karapatan at para pausig ang mga magnanakaw, yan po dapat ang i-protect ng Senate President. Hindi ba ba? Iba nga boto ng boto kay... Hindi ba yun? Sino yung nakasakay sa kabayo? Lito Lapid. Si Lito Lapid never yan made a mistake dyan sa Senate. Kung may senador na walang mistake, yan si Senator Lito Lapid kasi hindi naman siya nagsasalita. Binoboto pa rin siya ng tao. Pag nagsalita siya, makikinig pa rin ako. Kasi binoto yan ng tao Kung ano man lumabas sa bibig niya, gusto ko nga mapakinggan. Kung ayaw pala ng isang senador dyan, ang sasabihin ng ibang senador, sasabihin lang niya, ayoko na po makinig yan kasi paulit-ulit yan ba't hindi ka na lang, yun nga, ang advice ng ninuno mo, why don't you just be quiet there and just let them finish? Let them finish. Sa court nga, ganyan lagi, napapagalitan ko yung kalaban ko Kasi pag sasalita ako, sisingit-singit itong mga bugadong itong mga kulang sa pansit. Pag nag-argue pa ako, sisingit na, sinasabihan ko talaga, let me finish. Mga ito. Hindi pa nga kayo naka-diaper nung bugado na kami. Singit-singit kayo. Ayon, yan po. Sana ang decorum at saka rules dyan sa Senate ay ayusin naman ni Senate President Soto. Ano yan? Meron pa ba tayong ganyan sagutan nila? Sige, ipakita nyo nga sa mga tao. Sige, attack, please, play. It's too much of a statement. Kausap ko pa lamang ang chairman at kaming dalawa po nagkakausap at niremind pa nga ako yung mga nakarang araw na March 12, okay ka na. So, ang sabi ko sa kanya, ito po ang dapat nating maimbitahan. Bakit naman po nagkaroon ng issue sa national security ang pagdinig tungkol sa usapin sa West Philippine Sea? Mr. President? Ito na naman po ba ay patakaran para ilihis na naman? Hindi po pag-uusapan dito kung ano-ano mang klaseng teritoryo ang pag-uusapan dito. Ang pag-uusapan lang natin ay yung masigalot na pinalalaki nila at hindi nila maintindihan na walang kamatay ang West Philippine Sea. Nakalagay po kasi sa Administrative Order number 29, dated 2012, Mr. President. 14 na taon nang nakararaan, minanduhan mismo ang NAMRIA at ang DFA na mag-submit ng mapa at mga charts sa opisina ng United Nations General, as UN Secretary General, at inotify ang lahat ng international organizations katulad ng IHO. Ano po bang ibig sabihin nun, Mr. President? Alam po ba ito ni Senator Lacson, yung Administrative Order number 29? This is something between the chairman of the Foreign Relations Committee and the gentleman from Tarlac and Pampanga, Mr. President. Hindi po, tinatanong ko po kayo. No, kasi, I don't know Administrative Order number 29. Hindi po ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. I don't Ulitin need to know, Mr. President. I'm not interested. Hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa?
Hanggang ngayon, hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado? Hindi po ako rin interesado sa sinasabi ninyo. Maring hindi po kayo sinasabi na interesado sa Kasi, sinasabi ko. no, Ngunit ang sasabihin ko, interesado ang buong Pilipinas. Sapagkat ito, dito nakasalalay po kung sino nagsasabi ng totoo. So ayaw po ninyong malaman ang totoo, Ginoong Lacson? Kasi po, Mr. President, ang ipapalabas na naman niya, yung China, may karapatan diyan sa lugar na yan. Kaya ayoko na po marinig kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Alam po Kaya ninyo, sinasabi ko po, ayoko alam na po ninyo, marinig Mr. kung President, nanggagaling sa kanya, Mr. President. si Senator Lacson po ay, ang pagkakaalam ko, isang magaling na investigador. Eh ngayon po pala yung manghuhula na. Paano po niya nahulaan? Ang sasabihin ko ay, The debate is going into Yeah. motives and all of that. So, motu proprio, the presiding officer declares the session suspended. Oh, suspension daw. Suspended na. Pag ayaw na, suspended na. Session is suspended. Abay! Ano ba? Debate na Gusto namin debate Tama na. Ngayon, ang ayaw mo na makinig. Ayaw mo na suspended. Ba yan? Ay, alam nyo, mga kababayan. Galit na galit talaga yung dati kong boss Chief of Staff ako dati ni Miriam Defensor Santiago. Galit na galit dito kay Senator Lacson. Pinapunggan lang naman si Ma'am Ito si Pinky Lacson. Kaya po ganyan sabi astig. Diba? Dapat ang marangal na senador ay mapagbigay din sa iba kahit na ayaw niya nang naririnig niya. Nung tinawag siyang Pinky Lacson ni Miriam, hindi talaga siya nakabalik dun Hindi siya naka-retort ba sa English? Kasi talagang alam mo naman si Ma'am Miriam na ano na nga ako, nasaniban na ako noon Nasaniban talaga ako ni Ma'am MDS Pag talagang pulbos ka, pag binanatan ka noon, basta senador ka. Hindi naman siya gagawa ng ganun pa sa ibang ordinaryong tao Sa mga senador lang, para patas. Ay, naku. Kawawa yan si Senator Ping Lacson noon, kay Miriam Defensor Santiago. Siyempre si Senator Marcoleta ay hindi naman po pwedeng tawagin siyang Pinky. Di ba? Wag. Senator Marcoleta, hindi po pwede yun. Oo, bawal po yun sa nyo. Oo. Pero, doon lang siya, binabati ko si Senator Marcoleta, doon lang, sa Senado. Napakahirap palang maging senador ng minoriya dyan. Mga kababayan, itong 2028 election, minority na ng mga at independent na mga kandidato, yun na iboboto ko. Yun na iboto natin. Hirap pala dito sa BBM majority na ito Mahirap po yan pag kahit na palang senador ay binoto ng tao Ayaw nyo pakinggan. Pag ako po andyan, hindi naman sa Huwag nyo akong ganyan-ganyanin po at mas matagal po ang pag-aaral ko kaysa sa inyo. Sobra ako 20 anyos na nag-aaral, no? Mahirap naman po yun. Kaya okay talaga sa akin yan si Senator Lito Lapid. Siya ang chairman ng Committee on Silence. Yan. Kaya mga kababayan, magkita-kita tayo uli. Attorney Rowena Guanzon, laging kasama mo sa laban at ginhawa. Basta para sa freedom natin, para sa freedom natin from gutom, from mga kurakot, at mga political dynasty na yan. Salot yan sa ating demokrasya. Pati party list
ombudsman. Excuse me lang, bago tayo magtapos, nasaan na si Party List Representative Edwin Garjola? Bakit hanggang ngayon hindi nyo yan pinapaakyat ang kaso niya, ng ombudsman? Kaya calling my friend Ombudsman Boying Rimulya, ang kaso ni Party List Representative Garjola, wag naman po ninyong patulugin dyan. Kaya naghihintay po ang mga tao. Mga kababayan, sa uulitin, pag ganito pala ang Senado at ang House of Representatives na itong mga mayoriya ay bully, ang bully nyo tingnan yung ginagawa nyo dun sa impeachment. Hindi na makatapos pinapatayan ng microphone. Bay, kung ganyan kayo, pag ako nandyan, itatapunan ko kayo ng microphone. Huwag nyo kung ganyan-ganyanin dyan. Mga kababayan, makita ninyo bakit ang demokrasya ay napakahalaga sa atin. Dahil tayo ay mahirap lamang na bansa at kalahati sa mga kababayan natin ay gutom na. At 2.226 million na Pilipinos ang walang trabaho. Lalo na ngayon na may gera doon sa Iran versus Israel and US. Mga kababayan, tingnan nyo yan. Yan ba asta ng mga senador na magagalang na nagre-respeto ng demokrasya, na nire-respeto dapat nila, na binoto din namin yan si Senator Marcoleta Binoto rin naman kita, Senator Ping Lacson bakit tayo pakinggan yung Senator Marcoleta? Kailangan, mga kababayan, sa 2028, sundin nyo ako. Huwag na nating iboto itong mga BBM gang na ito. Opo, magkita po tayo ulit.